Pagpalang araw mga lalabs, ang oras po ngayon ay alas 7 ng umaga. Nagpalit po tayo ng oras. Dati po ang pasok ko ay 6:45. Sa kadahilanan po, ang dilim na dahil po winter. Mabilis magdilim sa gabi, sa hapon. Alas 5 pa lang, 4:30 pa lamang lalabs ay medyo madilim na. And pagdating naman sa umaga, ang tagal sumikat ng araw dahil nga winter. Mostly pag winter lalabs ay cloudy. Shoutout everyone sa lahat ng nanonood, sa lahat ng sulok ng mundo na inaabot ng aking video kung saan man kayo naroroon mga lalabs. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, bago nyo po tapusin ang video na ito, pa-subscribe naman po, like, comment, share, and pahit po ng bell button. Comment na rin po kayo dyan, lalabs, para mabasa ko at ma-shoutout ko kayo someday. So ito na nga mga lalabs, nandito tayo ulit sa irrigation sa Blueberry Farm dito sa Australia, na kung saan sa araw-araw na ginagawa natin, praise God, dahil sa opportunity at trabaho na patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Although marami tayong pinagdadaanan at inaharap sa hamon ng buhay, nandiyan ang Panginoon nagbibigay ng kalakasan, katatagan para pagtagumpayan, at sa pamamagitan niyan ay patuloy niya na ipapamalas ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal at malasakit sa kanyang mga nilalang. So ayan na nga lalabs, gaya ng trabaho ko everyday, tayo ay kukuha ng sample dito po sa irrigation. So ayan po ang mga paso, ang bag na mapunong-puno. And good news lalabs, karamihan po na puno dito ay sobrang, kung hindi makakapal ng dahon, matayog ang puno, namulaklak na at namunga na. At yun na nga lalabs, nag-uumpisa na ang harvest ng blueberry, na alam naman natin ang blueberry ay mayaman at kompleto sa vitamina, na kung patuloy natin itong kakainin sa may mga budget lamang ay magbibigay ito ng magandang benepisyo sa ating katawan. So sa amin po na nagtatrabaho dito ay libre laang na nakakapagkain dito sa farm na ito. So yan po yung bagay na kung bakit nag-i-stay po ako magtrabaho sa farm, dahil unang-una open, pangalawa ay nararanasan natin ang iba't ibang climate. Apat na weather dito sa farm. So andyan yung summer, ang spring, winter, and autumn. So although lahat naman nakakaranas, pero ibig sabihin sa akin kasi exposed sa labas. Pag sobrang init, nararanasan ang sobrang init. Pag sobrang lamig, nararanasan. Like ngayon, winter, malamig talaga sa umaga. Pero hindi siya masyado malamig kasi nandito ako sa ibang part ng Australia. So unlike doon sa dati kong pinanggalingan, talagang nanginginig kami sa lamig at nagyayelo, nagpo-frost po ang lupa pagpasok namin sa umaga. Pero dito po ay hindi masyado. Kaya ang suot po natin na dating 5 at may kapote paminsan at makakapal at may puffer jacket, ngayon nandito ay 2-3 na lamang. So ayan na nga lalabs, nandito tayo para kumuha ng tubig, magtrabaho at kumita para sa ekonomiya ng ating bansa, higit sa lahat sa pamilya na patuloy na umaasa at sinusuportahan natin. Shoutout everyone sa family ko sa Antipolo, sa Bicol. Mabuhay po kayong lahat. So bago yan lalabs, yung sinasabi ko pong bulaklak ay ipapakita ko muna sa inyo. So ito po ay madahon yung iba. So pag madahon na, makapal ang mataas ang puno, matayog na, ayan yung mga dahon, ayan namulaklak na. Pag namulaklak, ito ang bulaklak, ito ang bunga. So dito sa part na to, hindi ko alam kung may hinog na dito, pero sa ibang part lalabas sa isang black po yung mga blueberry na green. Ang hinog po niyan ay sa mga past video ko sa mga nakaraan. So yan po ay may tinamaan tumumba. So ayun pala lalabs, 4 na araw dito, sobrang lakas ng hangin at ulan, kaya karamihan tumbahan na puno. Hindi ko pa po na-check lahat. So after po ng sa laboratory, pagkakuha ko po ng sample at ma-check ko sa laboratory, ako naman ay mag-check ng mga puno na tinumba na malakas na hangin. So talagang grabe, 4 na araw. So kahapon ilang araw po ako lalabas na nagtrabaho na basang-basa. Pati yung cellphone kong isa ay nabasa at nasira. Kulang pa ang kinita ko na isang araw sa pagkasira ng aking cellphone. Kaya itong ginamit ko sa pagbablog ay ito ay lumang cellphone. So ito na nga, kukuha na nga ako ng sample. Ito ang aking pitchel. Ay salamat po pala sa patuloy na nagbibigay ng ating pagkain at inumin. So salamat po sa nag-i-sponsor everyday na nagbibigay.
So, sawa-sawa tayo sa burger, sausage and drinks. So, kukuha na tayo ng 10 lalabs. Nag-uumpisa na tayo. At nakakahiya naman, sinusulduhan tayo ng kumpanya. Ayan, tutok lang tayo lalabs at sabay-sabay tayo matuto sa mga video na inilalabas ko dito sa bukid ng Australia. Ito na mga lalabs, nagpatubig na. So, kung mapapansin po dyan, yan yung po binutasan ko. Yan po yung timba na nasa ilalim. Yan po yung sa after drain. So nagpatubig na, yan po yung ginagawa natin araw-araw. Kailangan po sakto yung patak ng tubig dyan sa paso. So yun po yung chine-check natin everyday. So sinisigurado ko po lalabs na dapat po bagsak para yung fertilizer na nakalapasok po dyan sa butas, sa hose po lalabs ay siguradong babagsak po dyan sa paso. So katulad nyan, dahil po sa lakas ng ulan na wala po sa linya, ayusin po natin. Asan po ang butas nito? Ito pang butas niya lalabs dito banda. So natatapon ang tubig pag walang clip. Tapos asa yung butas nito? Isa. Ito pang butas niya. So dapat bagsak diyan. Tapos itong isa nakalihis din. So yan po yung tinulak ng tinulak ng hangin. So hindi ko po ito naiikutan lahat. Sample pala ng tubig ang nakukuha ko dito. So katulad yan, lihis. So hindi po siya bumabagsak dito sa So kailangan po nakabagsak po yan dito sa paso. Yan, tumigil na. And lalabs, natapos na rin po ako ng isang set sa pagkuha ng sample ng tubig. So dadalhin ko po yan after po nito ay dadalhin ko sa laboratory and kukuha na naman ako ng isang set para sa ibang bird net. So yan po kalawak ang farm. Sa mga bago pa lamang dyan na nanonood ng aking video, para magkaroon po kayo ng idea ng mga sinasabi ko na may katuturan. Medyo nagtago na naman si Haring Araw. Ayan, mabulaklak. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga puno na may mga bunga na hina-harvest na. Lalabs, kung mapapansin nyo po yung puti-puti na yan, yan po ay bulaklak ng blueberry at yun yung bunga. So halos lahat po dito lalabs ay gano'n na, and dinadapuan po lalabs ng bubuyog. Bubuyog na kung saan nagdadala ng maraming nectar. So pag sila po ay dumayo sa ilang ektarya na kanilang paroroonan, ay nagdadala sila ng 50% sa kanilang katawan. So kung ayan, may mga bubuyog, at ang maganda, hindi sila nagagalit. Huwag nyo lang silang galitin, and for sure ay hahabulin kayo ng mga yan. So kasi halos lahat ng black dito lalabs ay mayroong mga bubuyog at may bahay po ng bubuyog. So mapapansin nyo, puro puti. Puti, malati. Kanta na Indonesian. So ayan lalabs, yung iba nalalaglag na dahil siguro sa lakas ng hangin. Ayan. So ngayon ay kukuha tayo ulit ng tubig. So nag-i-spend ako lalabs dito ng 4 hours sa pag-collect lang ng sample. And then 2 hours din sa laboratory para i-check yung mga nakuha kong sample na tubig coming from here. Ayan na. Ibubuhos na natin dito sa pitchel na hindi pwedeng inumin. Pero pag uhaw na talaga kayo, bawal pa rin inumin kasi may lason po yan. At ayaw natin malason. Winawagwag natin yung mga toxic sa buhay, mga bagay na nakakapagpadumi. Galit na galit. At bagay na hindi nakakabuti sa pag-unlad. Yan po ay hindi natin iniipon at hindi natin iniimbakan ng basurang ating katawan. So, anong connect? Wala lang. So, ayan lalabs. Kukunin pa natin yung isa pa na nasa ilalim ng lupa na aking nahukayan ng mga nakaraang panahon. Panahon ng hapon, di, joke lang. So, di ba ang saya magsalita na walang kausap? Di, gumawa ng video na kala mo. Pero anyway, lalabs, alam ko, salamat lalabs sa patuloy na pagsuporta. So, sa katunayan, kunti lang ang laman niya, kunti lang ang tubig. Kasi yung tubig na yan, hindi katulad yan na direct sa open, direct sa timba. Ito naman ay
pumapatak muna doon sa plant sa pananim, saka dito babagsak. So magsusukat na tayo. So ayan, may sukat na. Yan ay 2 ml. 2,000 pala. 2,000 at ang ating sample bottle na paglalagyan ng mga sample syempre. Ayan. Ang ganda ng ko lalab service ng bike, walang sira. Ayun na mga lalabs, handang-handa na ang mga prutas na ito para pitasin ng mga fruit picker dito sa Australia. So ayan, ang sahod po niyan ay hourly salary and with bonus pag umabot ka ng quota. So napakaganda po at napaka-convenient dahil napakadali lang po niyan pitasin. So at ang pinakamaganda lalabs, habang iniikutan ko siya at kumukuha ko ng sample, lahat ng variety lalabs ay tinitikman ko na yan. So hindi ko alam kung tinitikman ko, matamis, maasim. Pag sa Bicol po parang duhat o baligang yung yung lasa po niyan. Kasi medyo may maasim. Duhat o baligang. Ayan, shoutout to everyone. Maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok at sa pagsuporta na aking mga video. Mabuhay po kayong lahat and Diyos mabalos.